Sa isang liblib na baryo sa baybayin ng Isla Bagong Sikat, naninirahan si Kaloy, isang tahimik ngunit masipag na mangingisda. 52 taong gulang na siya, may balat ng araw ang kanyang kutis at may matang tila laging nakamasid sa bawat galaw ng dagat. Hindi siya kilala sa kayamanan, ngunit iginagalang sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabaitan at pagkamakatarungan. Lingid sa kaalaman ng marami, may isa pang kinahihiligan si Kaloy bukod sa pangingisda, ang sabong. Mula pa nung kabataan niya, humahanga na siya sa bilis, lakas at taktika ng mga manok panabong. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi niya kayang bumili ng mga lahit inahing galing pa Maynila o Cebu. Ang tanging manok niya ay si Uwak, isang itim na tandang na iniligtas niya mula sa bangin noong isang tag-ulan. Tuwing linggo, madalas siyang makikitang nakaupo sa gilid ng sabungan, nanonood habang nakapulupot sa kamay ang hawak na bote ng lambanog. Hindi siya madalas tumaya sapagkat hindi niya kayang matalo kahit piso. Sa halip, binubusog niya ang kanyang damdamin sa pananabik sa bawat tila laban buhay na sagupaan ng mga manok. Isang gabi habang pauwi siya mula sa dagat, may kakaibang pangyayaring nagbago sa kanyang buhay. Maliwanag ang buwan at ang alon ay banayad. Tila inaanyayahan siyang maglakad sa tabing dagat. Ngunit sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng pag-iyak, hindi ng tao, kundi ng isang nilalang na tila may halong lungkot at hinanakit. Tinala siya ng kanyang mga paa sa isang bahagi ng gubat na dati iniiwasan ng mga taga-baryo. Sa gitna ng mga punong mangga at niyog, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya agad makilala. May anyo itong babae, ngunit may liwanag sa balat at mahahabang buhok na sumasayaw sa hangin kahit walang ihip. Nakaupo ito sa isang batong may ukit ng mga sinaunang simbolo. Sa kanyang kandungan, isang tila sugatang manok ang kanyang inaalagaan. "Bakit ka narito, matandang mangingisda?" tanong ng nilalang na may tinig na tila alon ng dagat. Hindi agad nakasagot si Kaloy. Napaluhod siya at ibinaba ang kanyang bangka. "Hindi ko alam, binibini. May tinig akong narinig. Ako'y dinala ng aking pakiramdam." Ngumiti ang nilalang. "Ako si Dayang Althea, engkantong tagapangalaga ng kagubatang ito. Ang hawak kong manok ay si Bantog, ang pinakamatapang sa aming mga alaga. Ngunit ngayon, siya'y sugatan at kailangan ng pag-aarugang hindi ko kayang ibigay." Napatingin si Kaloy sa manok. Bagamat duguan, kita sa tindig nito ang tapang, ang uri ng manok na tanging sa mga alamat lamang niya naririnig. "Ako po'y marunong mag-alaga ng panabong," alok ni Kaloy, bagamat nanlalamig ang kamay. "Kung ako po'y inyong papayagan, aking gagamutin si Bantog." Matagal na tumahimik si Dayang Althea bago tumango. "Ngunit ito'y may kapalit. Kapag gumaling siya sa iyong piling, mananatili siya sa iyo, hindi bilang alaga, kundi bilang kasama sa paglalakbay mo sa mundong hindi mo pa kilala." Hindi lubos maunawaan ni Kaloy ang kahulugan ng kanyang mga salita, ngunit hindi siya umatras. Kinuha niya si Bantog at marahang niyakap. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na kakaibang init mula sa katawan ng manok patungo sa kanyang mga palad. "Dalhin mo siya sa iyong kubo. Alagaan mo siya at makikita mong ang iyong buhay ay hindi na magiging gaya ng dati." At tulad ng isang panaginip, naglaho si Dayang Althea. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang bigat ng sugatang si Bantog sa kanyang mga bisig ang patunay na ang lahat ng ito'y totoo. Kinabukasan, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Kaloy. Habang ang buong baryo ay natutulog pa, siya ay nagigising ng maaga upang pakainin at gamutin si Bantog. Iba ang sigla ng manok. Hindi ito tulad ng karaniwang panabong. May katalinuhan ito, tila nauunawaan ang bawat kilos ng kanyang amo. Sa loob lamang ng ilang linggo,
Ang sugat nito'y tuluyang naghihilom at muling bumalik ang tapang sa mga mata nito. Ngunit higit pa ron, napansin ni Kaloy ang pagbabago sa kanyang kapalaran. Ang kanyang mga huli sa dagat ay dumoble. Ang dating kalat-kalat na isda ay ngayon ay malalaking tambakol, talakitok at lapu-lapu. Napapansin rin ng mga kabaryo ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Parang may bumalot sa kanya na swerte, sabi ng kanyang kapitbahay. Ngunit hindi pa alam ng lahat, ito pa lamang ang simula ng alamat ni Kaloy, ang sabungerong mangingisdang magiging alamat sa buong kapuluan. Makalipas ang 3 buwan mula nang matagpuan ni Kaloy si Dayang Althea at ang sugatang manok na si Bantog, marami na ang nagbago sa kanyang buhay. Bukod sa masaganang huli sa dagat, napansin din ng mga taga-barangay ang pagdami ng mga bumibisita sa kanyang kubo. May mga taong mula sa kalapit baryo, mga sabonghero at usisero, na narinig ang balitang mayroon siyang alagang tandang na di umano'y makisig, matapang at may dugong engkanto. Hindi yon ordinaryong manok, bulong ng mga sabongerong palihim na nagmamasid. Kita mo kung paano ito tumingin, para bang kaya kang basahin. Sa sabungan ng San Andres, unang sumabak si Bantog. Bagamat ayaw sana ni Kaloy itong ilaban, sa tulong ng mga kaibigang sabongero at paniniwalang handa na si Bantog, napapayag din siya. Napuno ang sabungan ng mga manunood. Hindi karaniwan para sa isang bagitong manok na makakuha ng ganoong atensyon. Ngunit may kung anong puwersa ang tila umaakit sa lahat upang masilayan ang unang laban ni Bantog. Ang katunggali ni Bantog ay isang tanyag na manok mula sa lungsod. Putik. Isang lahi ng Texas breed na kilalang ubod ng bangis. Nang magsimula ang laban, tahimik si Bantog. Hindi ito agad sumugod. Tumalima lang ito sa senyas ni Kaloy, tila nag-aabang ng tamang sandali. Pagdating ng ika-4 na segundo, sumiklab ang aksyon. Isang matalim na palo, sabay lipad na may kasamang liko sa tagiliran. Bumagsak si Putik. Patay. Ang mga tao'y napasigaw, hindi dahil sa brutalidad ng tagpo, kundi dahil sa pagkabigla. Isang tagumpay na wala pang nakakita sa sabungan. Mukhang may mahiwagang lakas ang manok ni Kaloy, bulong ng isa. Tanda mo ang alamat ng manok ng silangan? Baka yan na nga yun, sagot ng isa pa. Ngunit si Kaloy, sa halip na ipagdiwang ang panalo, ay tahimik lamang na yumuko at hinimas ang likod ni Bantog. Sa kanyang puso, ramdam niya na hindi ito ordinaryong tagumpay. Isa itong senyales na unti-unti nang gumagalaw ang kapalaran. Sa mga sumunod na buwan, nagtagumpay si Bantog sa halos lahat ng laban, hindi dahil sa suwerte, kundi sa husay nitong bumasa ng galaw, tumansya ng tiempo at umatake ng hindi nasasaktan. Ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang pag-uugali nito sa labas ng sabungan. Hindi ito agresibo, bagkus ay tila isang bantay sa tahanan ni Kaloy. Isang gabi, habang nagpapahinga si Kaloy sa kanyang duyan, may dumating na bisita. Isang matandang lalaki, nakabarong Tagalog, may hawak na baston na may ukit ng ahas. Magandang gabi, Kaloy, bati ng matanda. Ako si Mang Dencio, tagapamagitan ng mga sabunghero sa buong rehiyon. Nabalitaan kong may pambihira kang alaga. Nag-aalangan si Kaloy, ngunit pinapasok niya ang matanda. Ano hong atin? Tanong niya habang nilalagyan ng mainit na salabat ang tasa. May paanyaya ako. Bawat 5 taon, may ginaganap na paligsahan ng mga hari ng sabungan sa bundok Haraya. Hindi ito basta-bastang sabong. Ito ay pinagdadaluhan ng mga may dugong maharlika at negosyante at mga tagong nilalang na di mo iisiping interesado sa sabong. Narinig ko na ang iyong manok ay hindi karaniwan. Gusto ka nilang makita roon. Napaisip si Kaloy. Hindi siya sanay sa mga patimpalak na labas sa kanyang maliit na mundo.
Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang tila may malamig na ihip ng hangin na pumalibot sa kanyang katawan, kasabay ng tila bulong sa kanyang tainga. Ang simula ng iyong kapalaran ay nasa Haraya. Pupunta ako, sagot niya sa wakas. Basta't makakasama ko si Bantog. Kinabukasan, ipinagpaalam ni Kaloy ang kanyang paglalakbay sa kapitan ng barangay. Marami ang nabahala. Hindi siya sanay sa mahaba-habang lakbay, lalo na sa kabundukan. Ngunit may mga tao ring natuwa. Baka nga naman totoo ang sabi-sabi na may basbas ng engkanto ang manok na yon, bulong ng isang matandang babae na kilala sa pagiging albularyo. Sa kanyang pag-alis, naiwan ng kanyang bangkang dekawayan, ang kanyang lambat, at ang payak na buhay sa tabing dagat. Isang bagong yugto ang kanyang haharapin, at kasama niya si Bantog, ang manok na tila isinilang para sa higit pa sa karaniwang sabungan. Ngunit hindi pa niya alam na sa likod ng paanyaya ni Mang Dencio may mga matang nagmamasid, mga nilalang mula sa mundo ng dilim, na nais maagaw ang lakas ni Bantog. Sapagkat kung ang manok ay may dugo ng engkanto, tiyak may kapangyarihan itong hindi para sa mga ordinaryo. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, narating ni Kaloy ang paanan ng bundok Haraya, isang mataas, berde, at ulap na yakap na bundok na ayon sa alamat ay dating tahanan ng mga diwata, tikbalang, at iba pang nilalang na ngayoy bihira na lang makita ng ordinaryong tao. Habang papalapit siya, pansin niyang ang paligid ay tila lumulubha sa katahimikan at ang hangin ay may kakaibang samyo. Parang halimuyak ng sampagita at tuyong dahon na sunog sa altar. Kasama niyang nakaipit sa isang lambat sa kanyang likod si Bantog. Nakatali ang paa subalit panatag ang kilos. May kapansin-pansing ningning sa mata ng tandang. Tila batid nitong hindi ito isang karaniwang sabong. Sa gilid ng isang bangin sa may masukal na daanan, sinalubong siya ni Mang Dencio. Ngayon ay nakasuot ng makapal na balabal na may burdang mga simbolo. "Kaloy," sabi nito, "malapit na tayo. Ngunit bago ka makapasok sa patimpalak, kailangang malaman mo ang katotohanan." Napahinto si Kaloy. "Anong katotohanan?" tanong niya, habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam ng hangin. Humugot ng malalim na hininga si Mang Dencio. Ang sabong sa bundok Haraya ay hindi lamang laban ng lakas. Ito'y sabong ng diwa ng lahi ng kapangyarihan. Ang mga kalahok dito ay hindi lahat tao. May mga kapre, tikbalang, aswang, at ilan pa'y engkantong nagkatawang tao. Napamulagat si Kaloy. "At ako? Isang mangingisda lang ako. Anong laban ko sa kanila?" Ngumiti si Mang Dencio. "Ang taglay mong panabong ay hindi lang basta manok. Si Bantog ay inapo ng isang manok ng liwanag, isang nilalang na minsang naglingkod sa mga diwata bilang tagapangalaga ng mga lihim. Sa kanyang katawan ay nananahan ang kapangyarihang matagal nang itinago ng mga engkanto. Kaya't maraming mata ang ngayon ay nakatingin sa iyo. Ang ilan ay nagnanais ng kabutihan, ngunit marami ang gustong maagaw ang kapangyarihan ng iyong alaga." Napatahimik si Kaloy. Hindi niya inakalang ang simpleng alagang tandang ay magiging sentro ng isang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ngunit sa puso niya, may umusbong nakakaibang tapang. Marahil ay bunga ito ng ugnayang hindi mapaliwanag sa pagitan niya at ni Bantog. Isang ugnayang hindi batay sa pagmamay-ari, kundi sa tiwala. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, bumungad sa kanila ang isang lugar na tila hiwalay sa mundo. Isang malawak na arena na hugis bilog. May pulang buhangin sa gitna at mga upuang tila hinubog mula sa mga ugat ng punong kahoy. Nakapalibot ang iba't ibang nilalang. May mga taong may mata ng ahas, mga pigming mukhang may balahibo ng unggoy, at ilang matatandang mukhang luma na sa panahon. Isang malaking gong ang tumunog. Maligayang pagdating sa sabong ng apat na daigdig.
Sigaw ng isang babaeng matangkad, maputi, at may puting buhok na abot baywang. Ako si May Kaptan, tagapamagitan ng sabong na ito. Dito, ang giting ay sinusukat hindi lang sa tuka at tari, kundi sa koneksyon ng puso't diwa sa alagang panabong. Isa-isang tinawag ang mga kalahok. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Isang tikbalang na nagpalaki ng manok mula sa bangin ng tanay. Isang dato mula sa timog na ang manok ay pinaglihi raw sa ilalim ng buwan. Isang babaeng aswang na ang panabong ay kumakain ng itim na uod sa gabi. Si Kaloy ang huling ipinakilala. Kaloy, anak ng dagat, mangingisdang may manok ng liwanag. Kayo ang ika-44 na kalahok sa sabong. Isang katahimikan ang bumalot. Tila may kilalang lihim ang bilang na yon. Tanda ng pagbabago ang 44, bulong ng isa. Mula sa pagkakahiwalay, babalik ang liwanag. Sa unang gabi ng sabong, hindi agad sumabak si Bantog. Isa itong tuntunin. Bawat panabong ay kailangang magpahinga muna sa bangan ng kaluluwa, isang lugar sa ilalim ng arena kung saan sinasalamin ang tunay na anyo ng bawat manok. Habang natutulog si Kaloy sa isang silid na yari sa kawayan, napapanaginipan niya si Dayang Althea. Kaloy, sabi nito, sa mga susunod na araw, mararanasan mong subukin hindi lang ang iyong tapang kundi pati ang iyong pagkatao. Tandaan mong si Bantog ay hindi sa iyo, kundi kasama mo. At kung dumating ang sandaling tila wala ng pag-asa, bumalik ka sa alaala ng dagat dahil doon ka isinilang at doon mo mahahanap ang iyong lakas. Nagising si Kaloy na pawis, bagamat malamig ang gabi. Sa kanyang harapan, sa papag na kawayan, naroon si Bantog, gising, nakatitig sa kanya. May kakaibang liwanag ang mga mata ng tandang, tila nagsasalita. At sa sandaling iyon, batid ni Kaloy, hindi na siya basta sabongerong mangingisda. Isa na siyang tagapagdala ng kapalaran. Kinabukasan, ginising si Kaloy ng isang malakas na tunog ng tambol na tila nanggagaling sa kaibuturan ng bundok. Dumagundong ang lupa at ang mga nilalang sa paligid ng arena ay nagsimulang magsipwesto. Ang sabong ng 4 na daigdig ay formal nang magsisimula. Lumabas si Kaloy mula sa kanyang silid, bitbit si Bantog, na ngayon ay nakasuot ng telang kulay ginto sa pakpak, hudyat ng pagiging alaga ng isang bagong mandirigma. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit hindi mapusok. Para siyang sundalong handa sa isang digmaang alam niyang hindi para sa karangalan lamang, kundi para sa higit pang layunin. Sa gitna ng arena, lumitaw si May Kaptan, ang tagapamagitan ng sabong. Nakatayo ito sa gitna ng isang batong hugis bituin, at sa kanyang kamay ay isang baston na kumikislap na parang kidlat. Ngayong araw, anunsyo niya, ay sisimulan natin ang unang sigwada ng laban. 3 pares ang maglalaban ngayon. Ang huling pares ay siya ring pinili ng mga diwata. Ang kanilang laban ay magiging palatandaan ng bagong panahon. Umugong ang pangalan ni Kaloy. Kaloy, anak ng dagat, haharap ka kay sigasig ng ilalim ang panabong ng mandirigmang Silakan Purok mula sa mundo ng ilalim. Silakan Purok ay isang matangkad at payat na lalaki na may balat na kulay abo at ang mga matay walang itim, puro puti. Ayon sa sabi-sabi, isa siyang nilalang mula sa daigdig ng ilalim, isang mundong puno ng anino at bulong. Tahanan ng mga nilalang na isinumpa ng langit ngunit hindi lubos na tinanggap ng dilim. Ang kanyang panabong, si Sigasig, ay isang dambuhalang tandang na kulay itim, ang lahat mula ulo hanggang buntot, maliban sa isang pulang tuldok sa noo na tila matang laging nakatitig. Umuusok ang butas ng ilong nito, at bawat hakbang ay may alingaw-ngaw, parang may pabigat sa bawat kuko. Kaloy, sabing marahan ni Mang Dencho sa gilid, huwag mong labanan si Sigasig sa bangis. Intindihin mo si Bantog. Magtiwala ka sa koneksyon ninyo.
Tumango si Kaloy. Lumingon siya kay Bantog at marahang bumulong. Kung ano man ang mangyari, kasama mo ako. Nagsimula ang laban. Nagtagpo sa gitna si Sigasig at Bantog. Habang ang karamihan sa panabong ay agad susugod, tila nagkilatis muna ang dalawa. Nagpalitan ng titig, tila hindi lamang mga hayop kundi mga mandirigmang may alaala ng lumipas na panahon. Biglang sumugod si Sigasig, isang mabilis na palo pababa. Umilag si Bantog, isang likong hakbang sa kanan, sabay sulyap kay Kaloy. Parang nagtatanong kung maaari na bang umatake. Tandaan mo ang dagat, bulong ni Kaloy. Tila inuulit ang paalala ni Dayang Althea. Ang alon ay hindi sumusugod. Umaayon ito sa agos. Sa halip na sumugod si Bantog, sinundan niya ang bawat galaw ni Sigasig. Umiikot, dumidikit, umiilag. Pinagod niya ang kalaban, pinaikot sa sariling bigat at galit, hanggang sa unti-unting bumagal si Sigasig. Napansin ni Lakanpurok ang nangyayari. "Magsipag!" sigaw niya, ngunit huli na. Isang malinis na palo mula sa gilid, sabay pagtalon ni Bantog diretso sa leeg ni Sigasig. Bumagsak ang dambuhalang tandang, isang iglap tapos ang laban. Tumahimik ang arena. At pagkatapos ay dumagundong ang hiyawan. Hindi dahil sa pagkatalo ni Lakanpurok, kundi dahil sa pagkapanalo ni Bantog, isang panabong na ayon sa ilan ay hindi lang manok, kundi isang sugo ng balanse. Sa gabi, habang nagpapahinga si Kaloy sa kanyang silid, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang matandang babae, may kulubot na balat na tila hinabi ng oras. May dala siyang sisidlan ng langis at sa kanyang leeg ay may palawit na hugis tandang. "Ako si Lola Pina, tagapangalaga ng kasaysayan ng sabong sa 4 na daigdig," sabi niya. Lumuhod siya sa harap ni Kaloy. "Ikaw ang hinihintay, Anya. Ang huling tagapagmana ng linyang Alab, ang lahi ng mga taong may kakayahang mag-ugnay sa espiritu ng panabong. Matagal ka naming hinintay, Kaloy." Naguguluhan man, hindi umimik si Kaloy. Sa kanyang loob, may gumagalaw na tila sinasabi, "Ito ang dahilan kung bakit ka isinilang." At sa dulo ng gabi, habang nagpapahinga si Bantog sa kanyang tabi, narinig niyang muli ang bulong ng hangin. Ang unang tagumpay ay hudyat lamang ng simula ng tunay na digmaan. Lumipas ang ilang araw matapos ang tagumpay ni Kaloy laban kay Lakanpurok. Sa bawat sulok ng bundok Haraya, binubulong-bulong ng mga nilalang at mga kalahok ang pangalan niya. Hindi ito dahil lang sa kanyang pagkapanalo, kundi dahil sa paraan ng pagkapanalo. Ang koneksyon nila ni Bantog ay hindi basta-basta. Ito'y ugnayang sinasalamin ang malalim na diwa ng sabong ng 4 na daigdig, isang uri ng sabong na nililimot na ng kasalukuyang henerasyon. Habang tumitindi ang pag-aabang sa susunod na laban, si Kaloy ay inanyayahang bumisita sa isang lugar na hindi basta mapupuntahan ng sinuman. Ang Silid ng Alab, ang pinakalumang lugar sa ilalim ng bundok kung saan itinatago ang mga lihim ng unang mga tagapagsabong. Pinangunahan ni Lola Pina ang paglalakbay. Kasama niya sina Mang Densyo at ang 2 bagong kakampi ni Kaloy, si Tala, isang babaeng salamangkera mula sa daigdig ng hangin, at si Dagat Lawin, isang mandirigmang tikbalang na ang manok ay bumubuga ng asul na apoy sa gabi. Pagdating nila sa silid ng Alab, sinalubong sila ng malamig na hangin na tila nagpapahiwatig ng matagal nang iniingatang alaala. Ang silid ay gawa sa mga batong sinadyang ukitin ng panahon. May mga ukit na tila lumilipat-lipat ng anyo depende sa sinag ng liwanag ng ilaw diwa na nakalutang sa paligid. Sa gitna ng silid ay may isang dambuhalang balon na yari sa kristal, tinatawag nilang banga ng gunita. Doon, makikita raw ang mga alaala ng mga panabong na yumao, pati ang mga digmaang hindi na binabanggit sa kasaysayan. Lumapit si Kaloy, bigla itong kumislap. Sa gitna ng balon,
Lumitaw ang imahe ng isang matandang lalaki, isang mandirigma na bitbit ang panabong nakapareho ng anyo ni Bantog. Siya si Arimon, ang huling tagapagsabong ng linyang Alab, bulong ni Lola Pina. Ang kanyang panabong ay si Lusong, anak ng apoy at hangin. Sila ang huling lumaban sa huling digmaang apat, isang labang tumapos sa maraming lahi at nagsara sa ugnayan ng mundo ng tao at ng mundo ng engkanto. Ngunit, dagdag niya, bago siya mamatay, itinago ni Arimon ang huling binhi ng liwanag sa itlog ng isang panabong at pinababa ito sa mga taong lupa. Lumipas ang mga salinlahi at ngayon nabuhay muli ang binhi sa katauhan ni Bantog. Napatigil si Kaloy. Hindi pa rin siya makapaniwalang ang kanyang manok na noon ay pinulot niya lang mula sa nasisirang bangka ay nagmula sa pinakabanal na lahi ng mga panabong sa kasaysayan. Ngunit bago pa man niya lubusang matanggap ang katotohanan, dumilim ang paligid. Umalingaw-ngaw ang matinis na tinig mula sa itaas ng kuweba. Ganyan pala ang tagapagmana ng liwanag, isang mangingisdang kumakapit sa alamat, nakakatawa. Mula sa anino, bumaba ang isang nilalang na may puting buhok, balat na parang usok at mata na walang puti, puro pula. May dala siyang panabong na mukhang ahas ang buntot at ang katawan ay parang apoy na natuyo. Ako si Ragatim, alagad ng anino ng limot, sabi nito. At ako ang tutuldok sa linya ninyong pinangangalagaan. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sinugod ni Ragatim ang grupo at bago pa man makakilos si Kaloy, inutusan ni Lola Pina si Tala na gumawa ng agos ng hangin, isang protective barrier na nagpalutang sa kanila palabas ng kuweba. Ngunit huli na, bago sila tuluyang makalabas, may tumama kay Mang Dencio, isang sibat ng aninong galing kay Ragatim. "Mang Dencio!" sigaw ni Kaloy. Ngumiti ang matanda habang unti-unting lumalabo ang katawan. "Kaloy, hilaban mo ang katotohanan. Tandaan mo, hindi lahat ng kalaban ay panabong. Minsan, ang tunay na laban ay nasa loob." At naglaho ito sa hangin. Pagbalik nila sa itaas, abot tanaw ang itim na ulap na pumapalibot sa bundok Haraya. Ang sabong, ayon kay May Kaptan, ay hindi na lamang patimpalak. Ito'y magiging entablado ng isang nalalapit na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Nasa silong ng gabi, habang binabantayan ni Kaloy si Bantog, narinig niyang muli ang tinig ni Dayang Althea sa hangin. Ang bawat laban ay hindi laging para sa tagumpay. Minsan, ito'y paalala kung sino ka. Magdamag na hindi nakatulog si Kaloy. Ang biglaang pag-atake ni Ragatim at ang pagkamatay ni Mang Dencio ay parang isang bangungot na paulit-ulit niyang naririnig sa hangin. Sa bawat paggalaw ng sanga sa labas ng kanyang silid, naririnig niya ang huling bulong ng matanda. Hindi lahat ng kalaban ay panabong. Ngunit wala na siyang oras para magluksa. Kinabukasan, ipinatawag siya ni May Kaptan. "Kaloy, anya, ipagpapatuloy ang patimpalak. Ngunit ngayong nabulabog ang mga agos ng kapangyarihan, ang mga susunod na laban ay magdadala ng panganib na hindi mo pa nasasaksihan. Handa ka ba?" Tumango si Kaloy. Ngunit sa loob-loob niya ay ramdam niya ang pag-aalinlangan. Hindi siya ipinanganak upang maging bayani. Isa lamang siyang mangingisda. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Bantog, ang kanyang panabong na tila lalong lumalakas at tumatalino sa bawat araw, nararamdaman niyang may dahilan kung bakit siya ang napiling tagapagdala ng liwanag. Ang pangalawang sabong ay isinagawa sa tinatawag na duyan ng apoy, isang paligsahang isinagawa sa gitna ng aktibong bunganga ng isang bulkan sa gilid ng bundok Haraya. Dito raw sinusubok hindi lamang ang lakas ng panabong, kundi ang tatag ng loob ng amo nito. Ang kalaban ni Kaloy, si Ginang Malindig, isang reyna ng mga salamangkera mula sa daigdig ng apoy. Ang kanyang panabong ay si Dilaab,
isang pulang tandang na tila may usok na lumalabas sa pakpak sa bawat galaw. Kilala si Dilaab bilang tandang ng pangako. Kapag natalo raw ito, isang apoy ang babalot sa lugar ng laban bilang ganti. Ngunit kapag nanalo, isang bahagi ng apoy ang lilipat sa amo nito, nagiging bahagi ng kanyang katawan. Handa na ba kayo? Tanong ni May Kaptan. Tumango si Kaloy. Bitbit niya si Bantog, nakapulupot sa kanyang bisig. Ngunit pansin niya, parang tahimik ang kanyang alaga. Wala ang dati nitong sigla. Bago pa man siya mag-alala, lumapit si Tala at iniabot sa kanya ang isang maliit na sisidlan ng dagat. Galing yan sa mga alon ng dalampasigan ng guni-guni, sabi niya. Inumin mo, sa bawat patak, naaalaala ng katawan ang pinagmulan. Pagkainom ni Kaloy, bigla siyang nakaramdam ng init sa dibdib. Tila humaplos ang alaala ng kanyang ama, ang amihan sa gabi ng pangingisda, at ang unang paglipad ni Bantog sa kanyang balikat. Sa tanghali din, parang muling nabuhay ang sigla ng kanyang alaga. Kumislot ang balahibo ni Bantog, sumigla ang mata, at tumilaok ito ng ubod lakas. Nagsimula ang laban. Si Dilaab ang unang sumugod, parang apoy na dumadamba. Mabilis ito, tila humahalo sa hangin. Ngunit hindi nagpatalo si Bantog. Sa halip na umilag, sinalubong nito ang kalaban. Hindi sa bangis, kundi sa ritmo. Gumamit si Bantog ng kakaibang galaw, parang sayaw ng tubig sa ibabaw ng apoy. Lumilikha ito ng bilis at ikot na hindi mahulaan ni Dilaab. Napansin ito ni Ginang Malindig. Ginagamit nila ang sayaw ng agos. Bulalas niya. Hindi ito laban ng lakas, ito'y laban ng sining. Sa isang iglap, lumipad si Bantog sa ibabaw, bumaligtad sa hangin at gumamit ng tuka ng hangin. Isang teknikong pangatake na matagal nang nawala sa kasaysayan. Tinutukan niya si Dilaab sa batok. Tumama. Bumagsak ang apoy na tandang. Nagliyab ang paligid. Ngunit sa halip na sunugin ang lahat, ang apoy ay lumutang sa ere at dahan-dahang bumalot sa katawan ni Bantog, hindi upang sunugin ito, kundi upang kilalanin. Sa huling sandali ng laban, lumuhod si Ginang Malindig sa harapan ni Kaloy. Hindi ako tumalima sa liwanag noon, sabi niya. Ngunit ngayon, batid ko na. Ang liwanag ay hindi lamang kapangyarihan. Ito'y alaala, puso at dangal. Sa gabi, habang nagpapahinga, pinuntahan si Kaloy ni Tala. May mensahe si Dayang Altea para sa iyo, anya. Ipinatawag ka sa pusod ng bundok, kung saan huling nagpakita ang mga diwatang tagapagsabong. Doon mo matutuklasan ang lihim na bubuo sa iyong kapangyarihan. Ngunit bago siya makaalis, isang piraso ng itim na papel ang dumapo sa kanyang kamay. Nakasaad, Kaloy ng dagat, ang susunod mong kalaban ay hindi mula sa apat na daigdig. Siya ay mula sa loob mo. Madilim ang gabi sa bundok Haraya. Walang buwan. Tahimik ang mga punong dati sumasabay sa pagaspas ng hangin. Sa katahimikang iyon, dumating si Kaloy sa tinatawag na pusod ng bundok, ang pinakamatandang sagradong lugar ng Sabong, kung saan ang mga diwata at espiritu ng mga panabong ay nagkakatipon upang magpasya ng tadhana. Kasama niya si Tala at si Bantog na tahimik lamang, tila nararamdaman ang bigat ng sandali. Sa gitna ng guwang sa lupa, may isang bato na hugis puso. Nakaukit dito ang salitang, "Ang makakatalo sa iyo ay hindi mo kaaway, kundi ang ikaw na iniwan mo." Lumapit si Kaloy. Pagkapahawak niya sa bato, bigla siyang nilamon ng liwanag. Ang mundo sa paligid niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang ulap na espasyo na walang simula o dulo, walang direksyon, walang tunog, maliban sa sariling tibok ng kanyang puso. At sa harap niya, lumitaw ang isang anino, tao ang anyo, ngunit pamilyar. Habang papalapit ito, nanlaki ang mata ni Kaloy.
Ito siya. Isang bersyon niya, mas payat, mas mukhang gutom, may galit sa mata at may lamat ang boses. Ako ang Kaloy na nagduda. Ako ang iniwan mo sa bangin ng takot. Ako ang mangingisdang walang ambisyon. Ako ang ikaw bago mo pinaniwala ang kaya mong magtagumpay. Hindi ito isang sabong ng panabong. Ito'y sabong ng kaluluwa. Sa gitna ng espasyo, lumitaw ang isang bilog na entabladong gawa sa alon, buhangin at apoy, pinaghalong elemento ng kanyang pinagdaanan. Sa gitna, naghihintay ang itim na bantog, isang kakambal ng kanyang manok, ngunit may mga pakpak na itim at mga mata na pula, gaya ng kay Ragatim. Sumabay sa entablado si Kaloy at ang tunay na bantog. Nagsimula ang sagupaan. Habang naglalaban ang dalawang manok, may tila boses sa paligid na bumubulong. Hindi mo kayang manalo. Isa ka lang mangingisda. Nadaya ka ng kapalaran. Ngunit sa bawat palo ni Bantog, bumabalik ang mga alaala. Ang unang sabong nila sa baryo kung saan halos walang naniniwala sa kanya. Ang gabing iniligtas siya ni Bantog mula sa buwaya sa ilog. Ang tawa ni Mang Densyo habang tinuturuan siya kung paano makinig sa panabong. Kung puso ang ugnayan ninyo, hindi kayong magkaibang nilalang, kundi iisang lakas. Isang huling tagpo. Sumugod ang itim na bantog sa hangin, tanga ng isang pag-ataking huling bugso. Ngunit sa huling segundo, sinabayan ito ni Kaloy ng sigaw. Ngayon, ako ang Kaloy na hindi na natatakot. Sumabay si Bantog. Parang nagliwanag ang katawan nito. Tumama ang pakpak sa dibdib ng kakambal. Tumigil ang mundo. Ang anino ay naglaho. Ang arena ay nagliwanag. Nakahandusay ang itim na bantog. At mula sa katawan nito, lumabas ang itim na usok ng pagdududa na dahan-dahang napawi ng liwanag mula sa puso ni Kaloy. Pagbalik niya sa pusod ng bundok, sinalubong siya ng mga diwata. Lumulutang si Dayang Altea, may dalang koronang yari sa balahibo ng mga sinaunang panabong. Ikaw na, Kaloy, ang itinalagang tagapagsabong ng balanse. Hindi lang ikaw ang kinatawan ng liwanag. Ikaw ang gabay ng bagong panahon, kung saan ang sabong ay hindi para sa salapi, kundi para sa diwang bumubuhay sa mga lahi. Lumuhod si Kaloy, at sa kanyang pagkakatungo, dumapo si Bantog sa kanyang balikat at tumilaok ng napakalakas. Sa likod ng sigaw na iyon, isang bulong ang lumutang. Ang huling laban ay paparating. Ang buong bundok Haraya ay nabalot sa liwanag at ulap. Parang mismong kalikasan ay tumigil upang bigyang daan ang pinakahuling sabong. Isang laban na hindi lang tungkol sa dangal o panalo, kundi sa kapalaran ng buong mundo. Ang sabungan ay itinayo sa salupungan ng 4 na daigdig, isang sinaunang lugar sa gitna ng bundok kung saan nagtatagpo ang apoy, hangin, tubig at lupa. Sa gitna nito ay isang bilog na sabungan na lumulutang sa ere, nakapatong sa lakas ng diwa ng mga engkanto at nilalang na nawalan ng boses sa kasaysayan. Si Kaloy ngayon ay hindi na lamang isang sabungerong mangingisda. Sa kanyang katawan ay dumadaloy ang tatag ng dagat, ang lambing ng hangin, ang alab ng apoy at ang tibay ng lupa. Sa kanyang balikat, nakadapo si Bantog. Ngayon ay may ginintuang mga balahibo sa pakpak, palatandaan ng buong liwanag. Sa kabilang panig ng sabungan, nagpakita ang huling kalaban. Walang iba kundi si Ragatim, ang tagapagdala ng anino ng limot. Kasama niya ang kanyang panabong. Si Lakbo, isang dambuhalang tandang na may 3 mata, at ang huni ay parang halakhak ng mga nilimot na kaluluwa. May kaptan ng nagsilbing tagapagpahayag. Sa kanyang kamay ay isang tambol ng panahon.
Ang laban ay huli na sa salita, anya. Ngayon, tanging puso ang magpapasya kung sino ang karapat dapat magdala ng balanse. Sa unang tunog ng tambol, nagsimula ang laban. Si Silakbo ang unang kumilos. Gamit ang aninong bumabalot sa pakpak nito, tinakpan nito ang buong sabungan. Nawalan ng liwanag, nawalan ng hangin, nawalan ng lakas ng loob ang mga nanonood. Ngunit si Bantog ay hindi natakot. Sa halip, pumikit ito at tila kinausap ang kalikasan. Mula sa dibdib nito, lumabas ang liwanag. Isang liwanag na hindi nakakasilaw kundi nagpapahinga sa mata. Muling lumitaw ang sabungan. Muling narinig ang huni ng buhay. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, anino at liwanag. Walang palitan ng pisikal na palo lamang. Bawat atake ay may kahulugan. Kapag umatake si Silakbo, kasabay nito ang mga alaala ng takot at pagkatalo, ang pagkaulila ni Kaloy, ang kahirapan ng kanyang pamilya, ang mga panahong hindi siya pinaniwalaan. Kapag sumagot si Bantog, dala nito ang pag-asa, ang pagtawa ng kanyang ina, ang ginhawa ng hangin sa dagat, ang mahigpit na yakap ng komunidad na ngayoy naniniwala sa kanya. Tumagal ang laban ng higit 1 oras, parehong duguan, parehong pagod. Ngunit sa huling sandali, bumalik si Kaloy sa sentro ng sabungan. Huminga ng malalim. Inalalayan si Bantog. Hindi ito laban para sa akin, Bantog. Laban ito para sa ating lahat. At sa huling huni ni Bantog, isang matinis ngunit payapang tunog, sumiklab ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan. Tila tinunaw ang lahat ng anino ni Ragatim. Si Silakbo ay dahan-dahang nanlupaypay at sa huling titig nito parang naliwanagan bago tuluyang naglaho bilang usok. Si Ragatim ngayon ay nakaluhod sa harapan ni Kaloy. Tama kayo, bulong niya. Sa puso ng bawat mandirigma may halimaw, ngunit kung ito'y tanggapin at yakapin, doon lang tayo tunay na magiging buo. Natapos ang laban. Sa mga sumunod na araw, ipinagdiwang ang tagumpay ni Kaloy hindi sa palalo o marangyang paraan, kundi sa simpleng pag-aalay ng isda, palay at sabaw sa mga nilalang ng bundok at dagat. Si Bantog ay ginawang pambansang panabong ng 4 na daigdig, hindi dahil sa kanyang panalo kundi sa kanyang puso. Si Kaloy ay bumalik sa pangingisda, ngunit ngayon dala niya ang kaalaman ng mga engkanto. Ginamit niya ito upang tulungan ang baryo, sa irigasyon, sa pag-aalaga ng hayop at higit sa lahat sa bagong uri ng sabong, isang paligsahan ng puso, hindi pustahan. Naging inspirasyon siya sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga dating hindi pinapansin. At sa bawat agos ng dagat, may kwento ng sabungerong mangingisda na sa puso at tapang nagwagi para sa lahat. Wakas.